Masasabi ba natin minsan nami-misunderstood ka ng mga critics or bashers? My mom and I ay naka-quarantine. Pareho kami may COVID. Pero man, bakit may mga kumontra? Siguro hindi nila naiintindihan yung batas. Naisip mo bang paglaki ko balang araw, pag nagkakaroon ako ng sapat na edad, is maging MTRCB chairman? Ay, never ko naisip. So paano to nangyari Never. na? Bigla na lang isang time during the pandemic, may COVID ako. Tapos ginigising ako ng daddy ko. Because at that time, my mom and I ay naka-quarantine. Dahil pareho kami may COVID. So ginigising niya ako na sinasabing, basahin mo yung phone mo dahil may tumatawag sa akin at sinasabi na parang appointed ka na ng MTRCB. So, nagulat kami because it never crossed my mind. Politics talaga yung gusto ko. So naisip mo movies. Mahilig ka ba sa pelikula before? Lumaki naman tayo na nanonood ng mga pelikula. So, exposed tayo sa television and movie industry. Sabi mo nga lumaki tayo kasi diba nanay at tatay na sa showbiz. Bakit may ka na artista? Ay, ewan. I think because mahihain ako. Hindi lang halata. Parang makapal. Pero mahihain ako. Oo. Super. Kasi magaling na si mami, magaling na artista, si daddy. Ayoko maging artista. TV host? As a little girl nung maliit, yes. Pero nung lumalaki na, hindi na. Nung nagsimula ka ng term mo, ma'am, as chairman, ano gusto mong maging focus sa loob ng 6 years sa MTRCB? Kung ano talaga yung mandate ng MTRCB, yung pangalagaan yung viewers, lalong-lalo na yung Filipino children, yun talaga yung priority ko up to now. Which is why I came up with the Responsabling Panonood campaign. Kasi may mga bagay na outside of the jurisdiction ng MTRCB, hindi na namin covered. So, paano may ganitong mga problema? Yun yung naging focus namin. Kaya tayo merong responsableng panonood. Ma'am, paano nyo na ipaparating sa mga kasulok-sulukan sa bansa? Well, mahirap. Kaya parati kong sinasabi na yun yung focus natin, mas palaganapin pa, mas ma-expand pa, at puntahan ng mga iba't ibang lugar dahil hindi pa namin napupuntahan talaga lahat. So, ganun talaga. Kinakailangan namin gumawa ng effort na dayuhin sila sa iba't ibang komunidad para marating at maintindihan ng mga bawat pamilyang Pilipino ano ang responsableng panonood. Paano kayo naninita? Paano yung monitoring? 24/7 na Yes. nagbabasal? Meron kaming 40 units ng television sa aming monitoring inspection unit. And we have employees na yun lang talagang ginagawa nila na monitoring at inspection within the office. Pero lumalabas din sila. They go to the cinemas, they go to the different provinces, even municipalities. Tinitingnan nila ang mga cable operators kung sila ay registered. Nag-i-inspect sila ng mga cinemas sa mga probinsya. Aside from that, meron kaming mga deputies. At yun din ang ginagawa ng deputies, ang mag-inspect sa mga cinemas. So, yun ang monitoring namin. And we have a 24/7 recording for the 40 units sa aming office. Matrabaho pa lang, no? Yes. Gaano ka super. hands-on dyan po? Gaano ka hands-on? Very hands-on. I make sure alam ko lahat ng nangyayari at lahat ng ganap. And involved kaming lahat ng mga board. Masasabi ba natin minsan nami-misunderstood ka ng mga critics or bashers? Well, I think in the first place, that's why they criticize is because, yes, they misunderstand the MTRCB. Paano ba dapat sa kanila yung ano ba ang ginagawa ng MTRCB siguro nga sa masang Pilipino na maintindihan nila? Kailangan mas maintindihan ng mga consumers, viewers, and audiences. Ma'am, kumusta na yung Senate Bill 2805? Senate Bill 2805 did not
progress, did not prosper because naabutan siya ng recess. Hindi namin siya, hindi siya nakapasok sa House of Representatives. So, kinakailangan kasi ng both Senate and the House of Representatives na maipasa yung bill. So, it has to be refiled. Para sa mga hindi nakakaalam, kwento sa kanila kung ano tong bill na. Ang bill ng na yan ay amendment to the MTRCB Charter of PD 1986, kung saan ang PD 1986 ay ginawa noong October 5 of 1985. Ibig sabihin 40 years old na ng MTRCB. So dahil sa pagbabago ng panahon, pagbabago ng teknolohiya, at maraming nangyayari ngayon sa movie and television industry, kinakailangan na rin mag-adapt to changes nung bill or the MTRCB Charter. Kaya kinakailangan ng amendment. So parang sasabay lang sa panahon. Yes. Pero ma'am, bakit may mga kumontra? Siguro hindi nila naiintindihan yung batas. Di ba, pero taga-industriya mismo ba yung mga kumontra, di ba ma'am? Yes, kasi minsan kapag binasa mo, at hindi mo naman talaga naiintindihan ng husto, hindi ka naman nakipag-usap sa MTRCB, merong madaling to jump into conclusions based on their own perspectives na sila lang ang nag-uusap. So kapag hindi talaga nakikipag-dialogue sa amin, hindi mo talaga maiintindihan ng tama kung ano ang pakay namin. Dahil lang isang bill ay hindi lamang naglalaman ng kanyang provisions itself. It will entail implementing rules and regulations, IRR. Hindi naman darating ang araw na magkakaroon tayo ng regulations sa streaming. Nirespeto yung ini-interview. I don't know. It's up to the legislators. Content creators. Laws are up to the legislators and up to the president, not up to the content creators. Stricta ka ba ma'am na boss? Can you ask the board and employees? Kasi tingin ko hindi. Pero may iba naman tayo. Firm lang talaga ako with my decisions. Pag yun na yun na I'm very firm with my decisions and I'm sure nakikita rin yung lahat. But hindi ako strict bilang boss sa mga empleyado. Masyadong privado yung family mo. Paano ka sa bahay mo? Normal. Na ina. Anak, asawa, kapatid. So ano na naman, 40 years ng MTRCB, ano pa yung aasahan natin? Asahan nyo na mas maiintindihan nyo siguro sa mga darating na panahon kung ano ang mandato, mission, vision ng MTRCB at patuloy namin paproteksyonan at ipaglalaban ang dahilan kung bakit kami nandito at dapat naririto.